Ang alam ko lang dyan, hindi lang matanggap ni Esther na si Sarah nawala na sa kanya, na kay Richard na. Muling nahungkat ng mga netizens ang dating alitan ng Magbalae na si Annabel Rama at ang ina ni Sara Lebati na si Esther Lebati. Dahil sa rumor breakup ni na Sarah at Richard ay hindi maiwasan ng mga tao na alamin kung ano ba ang tunay na pinagugatan ng hiwalayan bagamat hindi pa rin umaamin sina Richard at Sarah. Pero base sa mga naging mensahe ni Tita Annabel Rama kamakailan na di umano ay nasa poder na niya si Richard at maglilipat na ng gamit after Christmas. Kaya napatunayan ng netizens na di na nga sila nagsasama ni Sarah. May patutsyada rin siya kamakailan matapos nitong ni-reveal na ang tatay at nanay ni Sarah ang nagumpisa ng kaguluhan at hindi rin siya ang dahilan ng hiwalayan. Pahayag niya, Devil Woman, makamandag, manipulative, best liar, please watch Gone Girl sa Netflix. Makita niyo ang leading lady ni Ben Affleck, I watched it 3 times, hulaan niyo kung sino ang tinutukoy kong babae na Devil Woman, hindi naman maiwasan isipin ng lahat na ang ina ni Sarah ang kinatatamaan nito. Narito naman ang throwback interview ni Annabel Rama kung saan nahungkat muli ng netizens ang dating alitan nila ni Esther. Ang alam ko lang dyan, hindi lang matanggap ni Esther na si Sarah nawala na sa kanya, na kay Richard na. Tanggapin mo na, Day. Ako tinanggap ko na na si Sarah na kay Richard. Ba't di mo matanggap na wala na sa iyo ang anak mo? Gustong matulog si Sarah sa bahay mo. Sinong katabi niya? Ikaw. Paano naman si Richard? Walang katabi. Tigilan mo na yung arte-arte mo, Esther. Ako nainis na sa'yo. Huwag mo kong hamunin, hindi ako tatakot sa'yo. Tumigil ka na. Tama na yan. Sobra ka na. Wala naman kaming kasalanan ng pamilya namin. Tinitira mo kami. Masyado kang maarte, Day. Hindi ka na-appreciate. Wala kang ang donation na sa party ni Zion. Dapat mag-enjoy ka na sa buhay mo. Tama na yung kaartihan mo. Ma'am, nagpo-post pa rin siya sa Instagram ng mga... Mag-post ka na mag-post. Pag hindi ako makatiis, yung tinetext ko sa iyo kahapon, ilalabas ko sa Twitter yun. Tingnan ko lang. So, anong mensahe mo sa kanya, ma'am, para matigil na to? Kasi... Nagulat ako sa iyo, Day. Kahapon, sabi mo, pinastop mo yung interview ng asawa mo dahil gusto mo kausapin na lang pamilya para matapos na. Tapusin mo sarili mo. Hindi naman ako nakapag-away sa iyo At ang pamilya ko, tahimik, wala kaming gulo. Happy kami kay Zion, happy kami sa party. Anong ikakausap mo sa akin? Kaya gusto mo ako mag-sorry? Sabi mo sa text mo na para matigil ka, mag-sorry ako sa iyo. Day, wala akong ipagsasorry sa iyo. Wala akong kasalanan. Minahal kong anak mo, minahal kong apo mo, inalagaan ko silang dalawa. Anong sorry gusto mong malaman sa akin? Wala. Kaya huwag ka na maghintay ng sorry. Wala kang marinig. Bunga ako magsusorry ako sa iyo na wala akong ginagawa. Ikaw ang tumahimik na. Huwag ka na masyadong... Nakatikim ka ng publicity, di ba? Tama na yan. Sobra na yan. Bakit nung kaso ni Sarah noong araw, di ka nakikialam? Akala ko matapang ka. Ba't di ka na headline? Hindi ka nakialam. This time, iba ang gusto mo. Ginagamit mong apo mong si Zion. Alam mo, sikat na sikat ang apo mo. Gusto mo makisawsaw. Sorry na lang. Hindi ako magsusorry sa iyo. Message ko sa iyo, Esther, magdasal ka na lang at dalawin mo ang apo mo, ilalaro mo na lang siya para lahat ng negatibo sa katawan mo mawala. At saka huwag ka masyadong sensitive. Lahat inaaway mo, katulong, nagyaya, lahat inaaway mo sa bahay ni Richard. Bakit? Dahil nalagaan ng apo mo? Sino bang kalaban mo? Ako ba, apo mo? Nakisawsaw ka kay Zion bayaan mo ng apo mo, Day. Sumikat ang apo mo, nakisawsaw ka sa kasikatan ng apo mo. Tumahimik ka na, okay? Magdasal ka everyday para wala ka ng bad vibes sa katawan mo.